Sa OCUMC, welcome ka! Dahil sa OCUMC, open hearts, open minds, open doors. Habang inaantay ang pagsisimula ng ating online worship, maaari nyo i-share ang ating link. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para naman po sa inyong mga tithes, pledges at offerings, maaari nyo punta rin sa church kay Ate Tetet Malyari, lagyan lamang po ng name, date at amount. Gayun din po, sa mga nais magkaloob ng bulaklak, maaari nyo po akong i-PM para po sa inyong flower offering. Mag-tune in din every Wednesday para po sa ating online prayer gathering. At maaari rin po ay magpadala ng inyong mga panalangin para sa mga prayer requests. Para naman po sa schedule ng ating baptism, wedding anniversaries, mga birthdays, makipag-ugnayan lamang po sa ating Pastor Arvin Corpus. Sa OCUMC, welcome ka! Dahil sa OCUMC, open hearts, open minds, open doors. Habang inaantay ang pagsisimula ng ating online worship, maaari nyo i-share ang ating link. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para naman po sa inyong mga tithes, pledges at offerings, maaari nyo punta rin sa church kay Ate Tetet Malyari, lagyan lamang po ng name, date at amount. Gayun din po, sa mga nais magkaloob ng bulaklak, maaari niyo po akong i-PM para po sa inyong flower offering. Mag-tune in din every Wednesday para po sa ating online prayer gathering. At maaari rin po ay magpadala ng inyong mga panalangin para sa mga prayer requests. Para naman po sa schedule ng ating baptism, wedding anniversaries, mga birthdays, makipag-ugnayan lamang po sa ating Pastor Arvin Corpus. Sa OCUMC, welcome ka! Dahil sa OCUMC, open hearts, open minds, open doors. Habang inaantay ang pagsisimula ng ating online worship, maaari nyo i-share ang ating link. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para naman po sa inyong mga tithes, pledges at offerings, maaari nyo punta rin sa church kay Ate Tetet Malyari, lagyan lamang po ng name, date at amount. Gayun din po, sa mga nais magkaloob ng bulaklak, maaari niyo po akong i-PM para po sa inyong flower offering. Mag-tune in din every Wednesday para po sa ating online prayer gathering. At maaari rin po ay magpadala ng inyong mga panalangin para sa mga prayer requests. Para naman po sa schedule ng ating baptism, wedding anniversaries, mga birthdays, makipag-ugnayan lamang po sa ating Pastor Arvin Corpus. Sa OCUMC, welcome ka! Dahil sa OCUMC, open hearts, open minds, open doors. Habang inaantay ang pagsisimula ng ating online worship, maaari nyo i-share ang ating link. Huwag nyo rin kalimutang mag-like sa ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Para naman po sa inyong mga tithes, pledges at offerings, maaari nyo punta rin sa church kay Ate Tetet Malyari, lagyan lamang po ng name, date at amount. Gayun din po, sa mga nais magkaloob ng bulaklak, maaari niyo po akong i-PM para po sa inyong flower offering. Mag-tune in din every Wednesday para po sa ating online prayer gathering. At maaari rin po ay magpadala ng inyong mga panalangin para sa mga prayer requests. Para naman po sa schedule ng ating baptism, wedding anniversaries, mga birthdays, makipag-ugnayan lamang po sa ating Pastor Arvin Corpus.
friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Come on, church, sing it out. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Say, who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. See, is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. Say, I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Say, I am a friend of God. Oh, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Say, is it true? And is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. Whoa, I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Say, I'm a friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Whoa, Lord of glory, you have called me friend. Come on, church, sing it out. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. Sing God Almighty, oh God Almighty, Lord of glory, you have called me friend.
and His compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. You find me, all my fears and failures, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Tawag sa pagsamba, mga awit 147, 1-5. Purihin si Yahweh, okay sarap umawit, at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. At ang mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan. Ang natamon nilang sugat ay bibigyan ng kagalingan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga bituin sa isang tinatawag sa pangalang itinuring. Si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas, taglo niyang karunungan hindi masusukat. Who pardons my
Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito'y muli po kami lumalapit sa iyo upang ikaw ay aming mapapurihan, mapasalamatan at ito tinataas po namin ang iyong pangalan. Sa umagang ito, Ama, aking pong inihiling ang iyong paggabay sa amin. Aking din pong Ama ipinapanalangin sa inyo ang aming tagapagsalita. Nawa ay maipamuhay namin ang iyong nais na iparating sa amin. Kaya hindi Ama aming inihiling ang aming mga kapatid na makikinig ng iyong mga salita. Nawa ay mapuspos sila ng iyong banal na Espiritu. Hinihiling ko rin po Ama sa inyo ang kapatawaran para sa aming mga nagagawang pagkakasala sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang sagot ng pagbasa ay matatagpuan po sa aklat ng unang Korinto, Kabanatang 9, talatang 16-27. Hindi ngay't nangaral ako ng magandang balita ay maaari na akong magmalaki, sapagkat iyan ang tungkulin na yatang sa akin. Kung ginawa ko ito ng kusang loob, ako ay may maasahang kabayaran, ngunit ginawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang may pangaral ko ng walang bayad ang magandang balita at ang hindi ko paggamit ng karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral. Malaya ako at di alipin ni naman, ngunit nagpaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako na mas marami sa Panginoon. Sa piling ng mga Hudyo, ako'y namuhay tulad na isang Hudyo upang mahikayat ko sila. Kahit hindi ako saklaw ng kautusan, nagpailalim ako dito alang-alang sa mga nasa ilalim ng kautusan upang mailipat ko sila sa Diyos. Sa piling naman ng mga hintil na hindi saklaw ng kautusan, ako'y naging parang hintil upang sila'y mahikayat ko rin. Tayo pong lahat. Subalit, hindi ako nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Sa piling na mahihina, ako'y naging parang mahina rin upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang sa lahat ng paraan ay makapagligtas ako ng kahit ilan man lang. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mga magandang balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ang sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birheng Maria, naghirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Tunay kang matapat,
Sa oras po ito, tayo po ay nasa sandali ng mga bata. Inaanyayahan po natin ang lahat ng mga bata na nariyan sa kanilang mga tahanan. Nakasama natin sa pagsambang ito para sa isang panalangin. Inaanyayahan po natin silang lumapit dito sa harapan at atin po extend yung ating mga kamay sa kanila at atin po silang ipanalangin. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo ay manalangin. Banal, dakilang Diyos, aming Amang makapangyarihan sa lahat. Sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay napupuri, sumasamba, nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, O dakilang Diyos. Salamat po, O dakilang Diyos, sa napakagandang araw na ito na kami ay pinagkalooban mo ng pagkakataon na kami ay sumamba, higit Panginoon, makalapit sa iyong banal na paanan. Sa oras mong ito, Panginoon, narito po sa aming mga harapan ang iyong mga minamahal na anak, ang aming mga ngumunting bata. Niling po namin, O dakilang Diyos, na higit na ikaw ay maging malapit sa kanilang mga buhay, Panginoon. Niling po namin na gawad niyo po ang iyong masaganang pagpapala sa kanila. Iparanas mo po ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa kanila. Higit, Panginoon, ang iyong presensya at ang iyong pag-iingat ang sumama sa bawat araw ng kanilang mga buhay. Panginoon, naming Amang makapangyarihan sa lahat, ang mga bata pong ito ay inaari naming kayamanan, isang magandang regalo na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya, O Diyos, ingapin mo po sila. Huwag niyo po silang pababayaan. Ingatan niyo po sila. Bigyan niyo po sila ng karunungan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Karunungan na malaman ang hiwaga ng iyong pag-ibig, Panginoon. Karunungan na maglalayo sa kanila sa kapahamakan. Karunungan na piliin ang tama, piliin ang mabuti, piliin kung ano, Panginoon, ang kalooban mo over sa mga bagay, Panginoon, na makakapaglayo sa amin, sa iyo, Panginoon. Lord, inihiling namin na subaybayan mo ang mga batang ito sa kanilang paglaki. Matuklasan nila, Panginoon, at patuloy silang dumaan, Panginoon, sa iyong liwanag, sa tamang daan, Panginoon, na inihahanda mo para sa kanila. Hininahin, Panginoon, na higit sa pagkakataong ito sa aming karanasan ng pandemic, Panginoon, higit nilang maranasan na ikaw ang Diyos na nag-iingat, ikaw ang Diyos na nagpapala, ikaw ang Diyos na patuloy na nagmamahal sa bawat isa sa kanila. Gamitin mo, Panginoon, ang mga tahanan, ang mga pamilya, Panginoon, na kanilang nire-represent. Father God, I pray for their parents, for the elders, for the people na nag-aalaga po sa kanila. I pray, Lord Jesus, na i-bless niyo po sila. I pray, Lord Jesus, na give them wisdom, give them patience, give them inspiration and motivation, Panginoon, na tutulong upang mga batang ito ay magabayan sa tamang daan, sa tamang pagkakakilala sa iyo, Panginoon, upang hanapin at patuloy, O Diyos, na masumpungan nila ang iyong kalooban sa pamagitan ng mga tao na pinagkatiwalaan mo, Panginoon, ng buhay ng mga batang ito, Panginoon. Masumpungan po nila ang pag-ibig mo sa pamagitan ng tahanang kanilang kinailangan, maging ng iglesia, Panginoon, na nagmamahal at kumakalinga sa mga batang ito. Hayaan mo po, Panginoon, na iyong banal na Espiritu ang siyang lumukob at manahan sa kanilang sambahayan, Panginoon.
Ingatan mo po sila sa lahat ng panahon at pagpalain mo po, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinadalangin namin na patuloy na umunlad ang kanilang karunungan sa kanilang pag-aaral, sa kanilang online school, Panginoon. Nakita nila yung value ng education, Lord God, na this is a tool, Panginoon, to prepare them for a better and a bright future, Lord Jesus. A blessing po yung mga teachers, yung school na kanilang pinag-aaralan, O Lord God. And I pray, Lord God, na equip mo po yung mga batang ito sa bawat araw ng kanilang buhay, dakilang Diyos. Lord, maraming salamat po. Patuloy po na magbigay ng papuri, magdakila at karangalan ang bawat isa sa amin, Panginoon. Lagi ka po namin mapangiti sa lahat ng aming ginagawa. Patuloy kayo magbigay ng kaluguran sa iyo, O dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa opportunity that we pray together for these children. Bless niyo po yung bawat isa sa amin and make us a blessing, Panginoon, para sa bawat isang bata na ipinagkatiwala mo po sa amin. Father God, salamat po. Tanggapin niyo po yung aming papuri. Tanggapin niyo po yung aming dakila sa iyong kaluwalhatian, O dakilang Diyos. Salamat po. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling sa matamis sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang lahat po ay inaanyayahang tumayo sa pagbasa mula sa banal na kasulatan na matatagpuan sa aklat na Ebanghelistang si Marco, Kapitulo 1, mga bersikulo 29 hanggang 39. Mula sa sinagoga ay nagtungo agad si Jesus at ang kanyang mga alagad, kasama sina Santiago at Juan, sa bahay ni Simon at Andres. Noon ay nakahiga dahil nilalagnat ang biyenan ni Simon, at ito ay agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya't nalapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon di gumaling ito at naghanda na pagkain para sa kanila. Pagsapit ng gabi, pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat na may sakit at ang mga sinasapian ng demonyo. Halos lahat ng mga taga roon ay nagkatipon sa harap ng bahay. Pinagaling ni Jesus ang marami may sakit, ano man ang kanilang karamdaman. Pinalayas din niya ang mga demonyo at hindi niya hinayaan magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa'y bumangon si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama nito at namatagpuan siya ay sinabi nila, hinahanap po kayo ng mga tao. Ngunit sinabi niya sa kanila, kailangan pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Ang salita ng Diyos ay warit kita't perlas na tunay. Kung sasaliksikin araw-araw, may kakamting lugod ang buhay. Amen.
Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating purihin, dakilain at pasalamatan ng ating Diyos sa mga biyaya, pagpapala, pag-iingat na ginagawa niya sa atin sa araw-araw. Muli po, welcome sa ating online worship service. At patuloy naming dinadalangin na sama-sama tayong lumago at pagpalain ng Panginoon sa pagpapatuloy nating pagbubulay-bulay ng kanyang mga banal na salita at sa mga hamong dala nito sa ating buhay pananampalataya. Salamat sa ating Panginoon sa natatanging awit na inihatid sa atin ng Ensemble Choir International. Nagpapasalamat po tayo sa mga kapatid natin na nagsama-sama mula sa iba't ibang bansa upang bumuo at maghandog ng natatanging awit sa panahon ng ating pananambahan ng ating 105th founding anniversary. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy kayong ingatan at pagpalain ng Panginoon saan man kayo naroroon ngayon. Mamaya po, makakaparinig pa rin tayo ng natatanging awit na ihahandog po sa atin at sa ating Panginoon. At sa ngalan po ng ating mga manggagawa sa ating iglesia, si Reverend Joe Caspe, si Pastora Maitan Naomi Corpus, ang deaconess natin, Jocelyn Lazaro, at ang aming buong pamilya at ang inyong lingkod, kami po ay patuloy na bumabati sa ating lahat sa ating ika-105 pagpapalang anibersaryo na ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Patuloy tayong samahan ng Panginoon sa panibagong taon na ito na kanyang ipinagkaloob. At muli po, pinasasalamatan natin ang ating panauhing pangdangal, ang naghatid ng mensahe ng Panginoon nung linggo, ang Reverend Emilio June Equila, sa nakakahamon at nakaka-inspired na mensahe ni inihatid po sa atin at nakapagdadala sa ating puso at sa ating pananampalataya upang patuloy na maglingkod at humayo para sa ating Panginoon. Patuloy din po nating pinasasalamatan ang ating mga kapatid na nasa likod ng ating online worship service. Sa panahon ng ating mga live worship service, sila na nasa likod nito na nag-aayos upang maging maganda ang ating ipepresent, ang ating worship service live streaming every Sunday. Maraming salamat po sa tech team. One time po ay ipapakilala namin sila sa inyo upang makilala nyo ang mga kapatid natin sa likod ng ating mga pananambahan online. Sa linggo pong ito ay nagsasama-sama rin tayo sa isang pampamilyang salo-salo, ang Love Feast o Agap Meal. Sana po ay nakahanda na ang ating hapagkainan. May mga tinapay, may mga pagkain na pwede nating pagsalusaluhan at patuloy nating hilingin sa Panginoon na sumama siya sa ating hapag, sa ating pagkain upang maramnasan natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nang nandito siya sa mundo kasama ang kanyang pamilya, ang kanyang 12 alagad na kumakain, nagkakatuwaan, nagsasaya, na may pag-ibig at pananampalataya sa ating Panginoon. Kalinsabay din po nito ay ang buwan ng pag-ibig. Ngayon po ay nagsaselebrate tayo ng Love Month o Agape Month. Patuloy nating pagtingin, patuloy nating i-refresh yung ating pag-iibigan bilang sa mga mag-aasawa, sa mga pamilya, sa kanilang mga anak at sa mga magulang sa kanilang anak, sa ating church, sa ating kapatiran, maging sa ating kapwa, sa mga taong nangangailangan, sa ating mga kapitbahay, ang pag-ibig natin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hayaan ang lahat ng ito ay manariwa sa ating mga puso at sa ating pananampalataya, sa ating pagdiriwang po ng ating Love Month at sa pagpapatuloy po natin ng pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Inaanyayahan ko po kayong lahat sa isang panalangin. Tayo pong lahat ay dumulog sa ating Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli mo kaming pinagsama-sama even sa online worship service. Itinataas ko sa iyo ang iyong mga anak na nasa kanilang mga tahanan, ang iyong mga anak na nasa kanilang mga trabaho, o saan man sila naroon sa mga sandaling ito, O Diyos. Abutin mo sila, kausapin mo sila, hubugin mo ang iyong kanilang pananampalataya, maranasan at maramdaman nila, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong yakap, ang iyong pagmamahal, Panginoon, ang iyong pag-iingat sa mga sandaling ito na nananambahan. Nagpupuri at nagpapasalamat po kami at nagse-celebrate ng Love Feast, O God. Maraming salamat po.
Patuloy mong ipadama sa amin, O Diyos, ang iyong pagliligtas. Ang iyong lingkod na gagamitin sa mga sandaling ito, O Diyos. Gamitin mo, mightily, Father God, para po maidala ang iyong mensaheng malinaw, maayos sa buhay at sa puso ng bawat isang kasama namin sa pagsambang ito. At dalangin namin na maging paraan ito upang sama-samang lumago ang aming pananampalataya. Patuloy kaming magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Mabuksan na aming puso at isipan sa mga opportunity, O Diyos, sa iba't ibang pamamaraan upang maging bahagi kami sa pag-abot sa mga ministeryo at paglilingkod ng iyong iglesia. Panginoon, pagbalain mo kami sa aming pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, ang banal mong Espiritu, O Diyos, ang sumapuso, sumabuhay ng bawat isa po sa amin na nagdadala ng iyong refreshing Spirit, O God, na nagbibigay ng kalakasan at inspirasyon sa aming mga buhay pananampalataya, sa aming mga puso. At ibabalik namin sa iyo, Panginoon, lahat ng pagpupuri, lahat ng pagpapasalamat sa lahat ng gagawin mo sa amin sa mga sandaling ito, sa pagsamba mong ito, sa tanging pangalan ng aming Panginoon at aming tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Amen, amen, amen. Praise the Lord. Purihin po natin ang Panginoon. Ang tema po natin na ating anniversary, natatandaan ninyo, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord will shine upon you in the midst of pandemic. Purihin natin ang ating Diyos. Ang lectionary po natin ngayon ay matatagpuan sa Mark chapter 1, verses 29 to 39. Salamat po sa ating kapatid na nagbasa ng Bible reading po natin. Maraming salamat po. At nais ko pong ang tema natin ay i-contextualize sa ating lectionary sa araw na ito upang hindi po tayo malayo sa ating patuloy na pagdiriwang ng ating anibersaryo. Ang pamagat po natin, ang tema natin ngayon ay Arise, shine, for your light has come in the midst of pandemic by bringing the good news. Ulitin ko po. Arise, shine, for your light has come in the midst of pandemic by bringing the good news. Pakisabi nga po, by bringing the good news. Praise God. Sa panahong ito ng pandemya, punong-puno ng takot, pag-aalinlangan, ang lahat ng tao, parang walang kasiguraduhan ng kinabukasan, meron pa rin po tayong daladalang mabuting balita. Ano kaya ang mabuting balita ngayon? Ito ang mabuting balita. May vaccine na. Handa ka na bang paturok? Opo, hindi natin alam kung paano. Pero dumating na po ang mga vaccine at nagpiprepare ng ating bansa para po tanggapin ang vaccine na ito. At maging bahagi po tayo na although may vaccine na po, sabi nila, gayon, patuloy pa rin yung ating buhay na nagpuproteksyon sa ating katawan, sa ating kalusugan. Suot pa rin ng face mask, suot pa rin ng face shield. Mga around 4 years pa po natin gagawin ito. Kaya magiging ito na yung buhay normal natin bilang mga tao sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas. Ang tema po natin ngayon sa pagpapatuloy natin pagsa-celebrate ng ating 105th founding anniversary ay The Year of Opportunity. Pakisabi nga po, The Year of Opportunity. Praise God. Nung nakaraang linggo po, ang tema po natin ay, nakaraang linggo, ang tema po natin ay, Arise, shine, it is your time. And part of your time is the year of opportunity. It is our year of opportunity. Ito na yung pagbubukas ng panahon na punong-puno ng opportunity sa ating mga buhay. Sa Tagalog, panahon ng mga oportunista. Ayun. Ito na po yung panahon natin. Sa Bible po, ang light po, once na binanggit ang light, sa Jewish culture, it symbolizes good news. Kaya po pag sinasabi na may paparating na ilaw, magliliwanag, abay mabuting balita po ito. Sa ating mga Metodista, sa ating mga Kristiyano, yung sumulat po ng ating hymns, yung inaawit po natin, ayun din daw po ang ating pananampalataya ng ating mga magulang na dapat ay sinasabuhay natin. At kung papasanin ninyo, napakaraming awit sa ating himnaryo na tumutukoy sa liwanag na dala-dala po natin. Halimbawa ay ito. Bayaang nagliliwanag,
ilaw sa tabing dagat, upang ang nangaglalayag iyong ang mailigtas. Praise God. Napakaganda ng laman ng awit natin ito. Mayroon pa pong isa. Ang sabi dito ay, ilaw mo'y paliwanagin, saan man sulok dumating, maging tanglaw ka nilang nangasa sa dilim, kaaliwan ng may lagim. Praise the Lord. At yung paborito nating kanta na lagi nating inaawit, ang ilaw ng bagong balita, itanglaw na sa madla. Ang ilaw ng bagong balita, itanglaw na sa madla. Purihin po natin ang Panginoon. Ano kaya mga title niyan? Trivia po yan. I-text nyo lang kung ano title at meron kayong premyo. Ang light po sa Bible at sa Jewish belief and traditions, ang sabi po dito, light means hope, chance for advancement, the coming opportunity, the new beginning. Ang liwanag daw po, ang ibig sabihin nyo na pag-asa. Ang liwanag daw po ay advancement, pag-angat ng buhay. Ang light daw po ay paparating na opportunity. Ang light daw po ay isang bagong buhay. Ito po ay nararanasan hindi lamang sa labas, panlabas na karanasan ng tao. Ito po ay nararanasan sa panlabas na karanasan na nakikita at maging sa panloob. At sabi po sa Isaiah chapter 9, verses 1, 2, 3, and 6, and 7. At sabi po, kung may mga Bible kayo, samahan niyo po ako. Sa verse 1, napawi na ang dilim sa bayang matagal nang namimigati. Sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito. Daan ang papunta sa lawa, sa ibayo ng Jordan, sa Galilea ng mga Hintil. Alalahanin po natin yung ating Mark chapter 1 verses 29 to 39 ay nagsimula sa Galilea. Sa verse 2, nakakita ng isang maningning na liwanag, ang bayang matagal nang lumalakad sa kadiliman. Sumikat na ang liwanag sa mga taong naninirahan sa lupain na balot ng dilim. Praise the Lord. Mayroong hope na dala. May pag-asa pa po. Sa verse 3, pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, pinagdagan mo ang kanilang tuwa, nagalak sila na parang panahon ng anihan. At sa verse 6, sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala. Siya ang tatawaging kahanga-hanga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Magiging malawak ang kanyang kapangyarihan at walang katapusan kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang kaharian. Itatatag niya ito at pamamahalaan na may katarungan at katuwiran mula ngayon at magpakailanman. Ang liwanag po ay nagdadala ng napakagandang pag-asa sa buhay ng isang mananampalataya, lalo na po sa panahon ng mga Hudyo. Ang liwanag po ay nagbibigay ng pag-asa. Ang paparating na liwanag ay nagdadala ng pag-asa sa lahat ng mga taong nasa kadiliman, sa lupain na babalot ng dilim, sa mga pusong nawawalan ng pag-asa, na dirimlan, sa mga isipan na hindi nakakakita na ng magandang kinabukasan. Ang liwanag ang sumisimbolo ng isang bagong pasimula, ng isang bagong buhay na dinala ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa na kumilala sa Kanya. For your light has come. Sabi po doon, naalala po ninyo. At hindi lamang panlabas. Sabi sa verse 3, pinasigla mo ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, nagagalak sila na parang panahon ng anihan. Kahit pala walang okasyon, kahit walang dahilan ng kaligayahan o pagdiriwang, pwede tayong matuwa,
Pwede tayong magdiwang at yung sa last part na sabi niya, nagagalak sila na parang panahon ng anihan. Pwede tayong magsaya, mag-celebrate na parang nag-aani ng isang malaking anihan. At yun daw po yung dala ng liwanag. Merong inner joy, may saya. Sa kabila ng madilim na pangyayari sa paligid, pwede tayong mag-celebrate. Pwede tayong magdiwang. Pwede tayong matuwa. Sapagkat ang tunay na kaligayahan ay nanggagaling sa puso at hindi sa sitwasyon na nangyayari sa ating paligid. Yan ang dala ng good news ng ating Panginoon Kristo na sinabi niya, na ibinigay niya, na inihandog niya sa lahat ng mga taong sumampalataya sa Kanya. And today, let us be reminded of our calling. Ang tema ng ating pagdiriwang, arise, shine, let us bring the light, the good news of salvation. At ang tema po natin nga ay the year of opportunity. Panahon ng mga oportunista. Panahon natin to, mga oportunista. Nais kong simulan ng ating message sa pamamagitan ng isang kwento. Merong 3 sales agent na pinadala ng isang malaking shoe company sa Africa, Tanzania, Africa. At yung unang pinadalang agent doon, pagdating sa Tanzania, Africa, tawag siya sa boss niya. Sabi niya, "Boss, sunduin niyo na ako dito. Walang nagsusuot ng sapatos dito." Kaya pinasundo po siya ngayon. After a year, nagpadala uli ng isang agent. Pagdating ng agent, sabi niya, "Boss, pagpadala kayo ng maraming sapatos dito. Wala tayong kalaban. Maraming magsusuot ng sapatos dito." After 3rd year, nagpadala uli ng pangatlong agent po. Pagdating na ikatlong agent, tumawag po sa boss. Sabi niya, "Boss, I resign." Nagulat po yung boss, "Ha? Ba't magre-resign ka?" "Boss, susuplayan ko na lang kayo ng leather na gagamitin niyo sa paggawa ng sapatos, ng shoe materials." Iba't ibang pananaw. Yung iba hindi nakita yung opportunity sa panahon na kanilang pinuntahan. Pero may mga tao, lalo na tayong mga Kristiyano, sa kabila ng mukhang walang paraan para makakita ng tagumpay, mayroong ipapakita sa atin na tagumpay ang ating Panginoong Diyos. At sa leksyonary natin ngayon, sa Mark chapter 1, verses 29 to 39, ang ating Panginoong Kristo po ay nagpakita at nagturo sa atin ng iba't ibang pananaw patungkol sa opportunity. At yan ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Ano ba yung mga opportunity na itinuro at ipinakita ng ating Panginoong Kristo sa panahong ito ng pasimulan ng kanyang pangaral? Ito po yung nagsisimula pa lamang po siya sa kanyang pangaral. Kung babasahin natin yung medyong taas ng Mark chapter 1, iniipon pa lamang po niya ang kanyang mga disciples habang nagpre-preach siya ng pagdating ng kaharian ng Diyos, ng Kingdom of God. Sa verse 30 ng Mark chapter 1, ang sabi po dito, kung may mga Bible kayo, samahan niyo po ako. "Noon ay nakahigang nilalagnat ang biyanan ni Simon, at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, ang biyanan ni Pedro, hinawakan nito sa kamay, at ibinangon, noon di gumaling siya." After ng preaching ng Panginoong Kristo sa iba't ibang lugar, tumuloy sila sa bahay po ni Pedro at dinatnan nila yung biyanan ni Pedro. May sakit, may lagnat, inaapoy. Kaya pinunta ng Panginoong Kristo para ipanalangin. Sabi po ng mga commentators, during that time, ang mga mag-asawa daw po, after ng kanilang marriage, hindi daw po agad humihiwalay katulad sa Amerika na pag nag-asawa, hiwalay ka na. Sa Korea, pag nag-asawa, hiwalay ka na. Magtayo ka na ng sarili mong bahay. Pero sa mga Hudyo po, nung time na yon, hindi agad humahiwalay ang mag-asawang bagong kasal. Humihiwalay lamang sila kapag nakaipon na sila ng sapat na halaga para makapagsimula sila sa isang buhay mag-asawa. Parang sa Pilipinas, hindi agad-agad na nahihiwalay ang mag-asawa. Nag-iipon muna po sila. Pagkat nakaipon na sila, tsaka lang sila nagpaplanong bumili ng lupa, magpatayo ng sariling bahay, maglagay ng ilang mga negosyo para magdagdag kita, etc. etc. Ganon din po sa mga Hudyo. Pangalawa pong posibilidad, ang sabi dito ay
maaaring namatay na yung biyenan na lalaki ni Pedro. Dahil ang dinatnan na lamang ay ang kanyang biyenan na babae. At pagdating doon, siya yung nag-alaga na. Dahil wala na yung asawa ng kanyang biyenan, pangkaraniwan, yung pong anak, o kung may mag-asawa man, sila yung kumukup-kup sa babae. Kasi hindi naman po katulad ngayon na may mga career woman na. Noon po, pag wala namatay ang lalaki, kawawa ang babae. Hindi alam kung paano po siya mabubuhay. Dahil ang lalaki lamang po ang nagtatrabaho, ang lalaki ang pumupunta sa bukid, ang lalaki ang nangangaso. Hindi po ang babae, pagkaraniwan ng babae ang tagapag-alaga ng kanilang mga anak. Kaya po ang posibilidad pag namatay ang lalaki sa tahanan, meron pong mag-aalaga na pamilya na kanyang mga anak sa kanya. At ang pangatlong posibilidad po ay maaaring si Pedro na ang nagmana ng bahay ng kanyang biyanan. Wow, praise the Lord. Dahil doon nang uwian ni Pedro kasama ang kanyang asawa na wala na yung kanyang biyanan na lalaki. Kaya ang posibilidad po, sabi ng ilang commentators, maaaring siya na ang head of the family. At ang biyanan niya ay inaalagaan niya o nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. At yun po ang dinatnan ng ating Panginoong Jesucristo, ang biyanan ni Pedro. Kaya po si Pedro may asawa At posible rin na meron din po siyang anak kasi meron siyang biyanan. Ayan, mahal ni Pedro ang kanyang biyanan. Kaya tayong mga lalaki, tayong mga nakapag-asawa, mahalin din natin ang ating biyanan. Katulad po ni Pedro na hindi lamang po idinala sa Panginoon, kundi tumugon sa mga pangangailangan katulad ng panahon na siya ay mayroong sakit. At ang ating Panginoong Jesucristo, ang unang-una niyang ginawa, Jesus took the opportunity to heal her. Ito na yung unang pagkakataon na pinakita sa atin ng Panginoon Jesucristo para pagilingin siya. Sapagkat ang opportunity ng pagpapagaling sa kanya ay kasunod ng pagdadala ng mabuting balita at pag-asa sa babae. Because during that time, wala na mga nagpapagaling na mga miracles katulad nun. Kaya naniniwala ako, itong biyanan ni Pedro ay kumilala at sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo dahil sa himala na ginawa po niya sa kanya. Ipinaranas ng Panginoon Jesucristo ang miracle, ang pag-ibig, expression ng love ng Diyos sa kanya at yung pagligtas na naranasan niya sa ating Panginoong Jesucristo. Healing her, ang pagpapagaling sa kanya, literally, ay ang ginawa ng ating Panginoon. Pero, yung mga may sakit po kasi, isang opportunity natin para malapitan sila. Maipanalangin sila. Kaya tuwan-tuwa ako sa mga kapatid na aya ng aya kapag may ipapanalangin na may sakit. Kaya lang, ngayong panahon ito, medyo hirap po tayo magaya dahil delikado ang ating panahon. Pero gayon pa man, isinasama natin sila sa ating mga panalangin. Ibino-broadcast natin ang kanilang mga pangalan upang ang buong kapatiran na kasama sa pagsamba ay manalangin kasama po niya. Ayan po, nagiging opportunity yan para mailapit natin ang isang tao sa kanya. At susunod po, at pangalawa, yung opportunity na makapagligtas ang Panginoong Jesucristo at makapagdala si Pedro ng kanyang biyanan ay naging paraan at dahilan upang makapaglingkod sila sa Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa Mark 1 verse 31, kaya't nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan ito sa kamay at ibinangon. Noon di gumaling ito at naghanda ng pagkain para sa kanila. Sa ibang translation doon, nasabi, noon di gumaling ito at pinaglingkuran sila. Kanina yung opportunity ng Panginoon para mapagaling yung biyanan ni Pedro upang mabahagi yung pag-ibig ng Diyos sa kanya. Ngayon naman, ang opportunity naman ng biyanan ni Pedro. Ano yung opportunity niya? Nagkaroon siya ng pagkakataon na mapaglingkuran ng Panginoon kasama yung kanyang mga alagad. Nagkaroon ng pagkakataon ang biyanan ni Pedro para mapaglingkuran ang Panginoong Jesucristo kasama ang lahat ng mga kasama niya na tumungo sa kanyang tahanan. Isang paraan ng panahon ng pagkakataon upang magamit naman niya yung sarili niya para sa ating Panginoon. Gayun din may karugtong doon. Ang sabi doon, hindi lang yon, sapagkat sa verse 32, sabi doon, pagsapit ng gabi, paglubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit
at ang mga sinasapian ng demonyo. Opportunity ng babae ng biyanan ni Pedro na pagpaglingkuran ng Panginoon sa kagalingang naranasan niya. At isa pang opportunity niya, ipinagalinit yung kanyang bahay para dalhin yung mga may karamdaman, magdala ng mga tao sa paanan ng Panginoon. Sa atin din, tayo mga pinagaling ng Panginoon, tayo nakaranas ng pagpapala ng Panginoon, tayo nakaranas ng kalakasan galing sa Panginoon, tayo nakaranas ng kaligtasan. Opportunity naman natin para mapaglingkuran siya. Opportunity natin para gamitin ang lahat ng mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon para makapagdala ng kaluluwa sa kanyang paanan. Gamitin natin ang opportunity na ito upang maiyalay sa Panginoon ang lahat ng mga bagay, ang lahat ng pagpapala na nararanasan natin sa Kanya. Gaya ng ginawa ng biyanan ni Pedro. Sa Mark chapter 1 verse 35, ang sabi dito, ito yung pangatlong opportunity. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Sometimes, kailangan nating hanapin kung walang bumubukas na opportunity, yung mga opportunity na kailangan po natin. Tayo ang gagawa ng opportunity para sa atin. Hindi lamang po tayo maghihintay ng opportunity parating. Ang Panginoong Kristo hindi makakitahan ng pagkakataon para makapanalangin sa lugar na kanilang tinirhan. Ang ginawa niya, humanap siya ng lugar na pwede niyang puntahan para doon siya manalangin. Kung minsan, kailangan po natin gumawa ng paraan, humanap ng lugar para makakita tayo ng opportunity ng paglilingkod sa Panginoon. Kamakailan po ay nag-visitation po kami ni Tatay Joe, ni Pastor Caspe. At may mga nakita kami mga lugar na bukas sa amin para magbukas ng mga prayer gathering, magbukas ng dadalawin at ipapanalangin, magbukas ng mga lugar na pwedeng abutin at tulungan, lugar na mga pwedeng dalhan ng mabuting balita. Kung minsan, dapat nating hanapin yun. At ang guidance ng Panginoon ang magtuturo sa atin kung nasaan yung opportunity na yun na ibubukas niya para sa paglilingkod natin sa Kanya. Ang sabi sa Mark chapter 1 verse 37, ang sabi dito, nang matagpuan siya ay sinabi nila, ang pang-apat na opportunity, hinahanap po kayo ng mga tao. Ngunit sinabi sa kanila na Jesus, kailangan pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko sa inyo. Opportunity to expand our mission. Ang hinahanapin natin, hindi lamang tumulong sa kapwa. Kailangan hanapin natin yung opportunity na ibubukas sa atin ng Panginoon para mag-expand ang mission. Huwag lang tayong matali sa apat na sulok ng ating church. Huwag lamang tayong matali sa ating fellowship na tayo lamang ang nakikita. Gumawa tayo ng paraan, humanap tayo ng opportunity para lalo nating maabot yung mga taong nangangailangan ng liwanag na dala-dala natin na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Ang ating Panginoong Kristo dito sa verse 31 na ito ay very clear sa kanyang vision. Ang sabi niya, sapagkat ito ang dahilan ng pagparito ko dito. Ang ipangaral ang mabuting balita. Ito ang plano ko. Pumunta tayo sa ibang lugar. Ito ang direksyon natin. Ito ang ating paraan upang maikalat, ma-spread ang mabuting balita. Kailangan po nating hanapin ang opportunity to expand our vision, our mission, our outreach, para magawa natin yung ipinigay na katungkulan sa atin ng ating Panginoon. Ang patuloy na pagliwanagin, ang ilaw na ibinigay niya sa atin. At maraming tao na nananahan sa kadiliman ang kinakailangan ng liwanag na taglay-taglay po natin. Kamakailan po mayroong isang professor sa isang seminary po ang inipon po niya lahat ng kanyang mga estudyante para mag-field trip. Pupunta po sila sa mga historical places na may kinalaman sa pananampalataya kung paano lumago ang Kristyanismo. Pupunta po sila sa iba't ibang lugar, pinuntahan at kinuwento nila yung mga pangyayari, kung ano nangyari sa lugar na yon, kung sino yung mga
ginamit ng Panginoon, sino mga writers, sino mga evangelists na nandoon. At isa sa napuntahan po nila, last place na pinuntahan po nila, ay ang Epworth Rectory. Ang Epworth Rectory po ay ang lugar kung saan si John Wesley ay tumira. Kung saan yung kanyang mga librong sinulat na na-preserve ay nandoon. Kung saan siya kumakain, kung siya sa umihiga, kung nasa ng sala niya. Inikot ho nila yon. At bawat lugar ay pinapaliwanag ng professor. Ano yung niluluto ni John Wesley pagkain, ano yung kanyang mga ginamit. At the same time, pumasok sila sa library at ipinakita yung mga libro na pinreserve na ginawa ni John Wesley at sinulat niya. Gayon din yung mga libro na binabasa niya. At binigyan sila ng mga books na pwede nilang basahin habang sila ay nag-e-enjoy na tinitignan at pinakikinggan yung mga kwento tungkol kay John Wesley. At pagkatapos po noon, pasyal sila, ikot sila sa buong paligid. And after that, ay siguro mga after 1 hour, ay inaya na ng professor. Sabi ni Professor Orr, pangalan po niya ay Professor Orr, halina kayo, tapos na tayo, babalik na tayo sa school. Di pagpasok niya sa bus, binilang po niya yung kanyang mga estudyante. Bilang-bilang po niya, kulang ng isa. Di siguro naiwan o naligaw sa bahay ni John Wesley. Bumaba po siya, tinanap niya. Punta sa sala, wala po ron. Punta po siya sa kusina, wala po ron. Punta siya sa library, wala rin doon. Tapos sinubukan niya pumunta sa kwarto ni John Wesley. At nagulat po siya. Sa gilid ng bed ni John Wesley, kung saan doon nakaluhod at nananalangin palagi araw-araw si John Wesley, nakita po niya ang isang binata na kanyang estudyante na nakaluhod at nananalangin. At ang panalangin po ay sabi niya, Lord, do it again. Lord, do it again. Sabi po niya, Lord, do it again. And for the last time, sabi po niya, Lord, do it again with me. Please, Lord, do it again. Nung marinig po ito ng professor, nilapitan po niya, ipinatong po yung kanyang kanang kamay sa balikat. Sabi niya, tayo na, tumayo ka na, uuwi na tayo. Tumayo po sila, lumabas sila ng kwarto, at kasamang masayang umuwi ng mga estudyante, yung binata na yon na nalangin sa loob ng kwarto ni John Wesley na si Billy Graham. At pinagpala ng Panginoon si Billy Graham at inulit niya uli yung nangyari sa panahon ni John Wesley. Lord, do it again, Lord. Do it again. Sino sa atin ang titindig at tatayo upang tumulad sa binatang iyon, upang ulitin ang pagdadala ng kaluluwa sa ating Panginoon Jesucristo? Sino ang tutulad katulad ni Isaiah sa chapter 6 na sabi ni Isaiah, Lord, here I am, send me. Sino sa atin ang tutugon sa panawagan sa pagdadala ng mabuting balita sa mga taong nadirinlang? Sino sa atin ang lalabas ngayon ng ating mga tahanan para ipakita ang liwanag na dala ng ating Panginoon sa buhay nating lahat? Sino sa atin ang titindi katulad ng sinabi ng ating tema, katulad ng sinabi ni Isaiah, arise, shine, let your light shine, and the Lord will shine upon you. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Atin pong pagsamasamahin ang ating mga handog sa Panginoon bago ipanalangin at pakinggan ang isang natatanging awit. Meron ka bang
pagmamahal mo, inanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Tuwing ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang buong hinihiling ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Kahit ikaw lamang ang papurihan ko, purihan alam mo, o apagdakila ang pagmamahal mo. Tuwing ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang buong hinihiling ng iyong anak para sa akin. Tuwing ka sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang buong hinihiling ng iyong anak para sa akin. Ang aming kaloob sa'yo'y ihahandog, anong ang aming nais mo ay biyaya ng Diyos. Pagsamasamahin po natin ang ating mga handog, ikapo at mga pangako at sama-sama po natin itong italaga sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos ng aming mga buhay, na siyang nagkakaloob ng lahat ng aming mga tinatangkilik, tanggapin po ninyo ang aming mga handog sa iyo, naway sa pamamagitan po nito at ng aming mga buhay ay magkaroon ng katuparan ng iyong mga pangako. Salamat o Diyos sa iyong kabutihan na nagkakaloob sa amin ng kakayahan upang makapagbahagi at makatulong sa aming kapwa at sa iyong iglesia. Ipinagkakaloob po namin ang aming mga handog na ito kasama po ang aming mga sarili, kasama ang aming lakas, kasama ang aming mga buhay. Maraming salamat po, mahal naming Ama. Naway maging kaluguran po ito sa iyong harapan. Maraming salamat po, ito pong aming panalangin sa pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesukristo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa araw pong ito ay sama-sama tayong magdiwang ng piging ng pag-ibig, na kung saan sa iba't ibang bahagi ng mundo ay nagsasalo-salo ang buong sangkakristyanuhan sa isang hapagkainan. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa pamamagitan din ito sa ating pagulika at pag-alaala sa ginawang salo-salo ng mga alagad na pinangunahan ng Panginoong Hesukristo. Tayo naman ay maging kabahagi sa kanyang hapagkainan sa pamamagitan ng kanyang banal na presensyang sumasa atin sa mga sandaling ito. Ang tinapay o pagkain ay sumisimbolo ng mga pagpapala ng ating Diyos at bunga ng pagmamahal niya sa atin, mga biyayang ipinagkaloob sa ikabubuti at kalulusog ng ating mga katawang lupa.
Alalahanin natin ang kanyang ginawang pagpapasalamat nang tumingala siya sa langit bago ibahagi ang mga pagkain pagsasaluhan. Sa gayong diwa, tayo ay maging mapagpasalamat sa mga pagkain na sa ating hapagkainan. Alalahanin natin ang winikan ng Panginoon sa Kristo nang sinabi niya, akong tinapay ng buhay na bumabang galing sa langit, at kung ang sino man ay kumain ng tinapay na ito, ay mabubuhay magpakailanman. Sama-sama natin tanggapin ang may dakilang pagpasalamat, ang tinapay ng buhay na nagdudulot sa atin ng tunay na kaligtasan. Ang inumin, tulad ng tubig ay nagbibigay buhay na dadaloy sa ating katauhan na magdadala ng kasariwaan sa ating buong pagkatao. Sa pamamagitan nito, dumali siya sa ating buong pagkatao at manahan siya palagi na nagdala ng inspirasyon at kasiglahan sa ating mga buhay at pananampalataya. Ngayon, sama-sama tayong magsalo-salo sa diwa ng pag-ibig sa Diyos at sa ating kapwa, pag-asa sa bawat pananampalataya at maging sa buong sanglilikha, at pananampalataya sa kanyang pagliligtas, pagpapala, at sa kanyang banal na presensya sa ating mga hapagkainan. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain mo kami, lalo na ang mga bagay, mga pagkain, pagsasalusaluhan namin sa araw na ito, na inaalala ang iyong pag-ibig at ginawang pagliligtas sa amin at ang iyong mga pagpapala sa aming mga buhay. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Amen. Tayo po sama-samang kumain sa lahat ng mga pagkain nakahain sa ating hapagkainan. Ikaw, ako, mahal niya tayo, kaya't tayo'y naririto. Nais niyang malaman mo na ikaw, ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot ko ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama ko ng tunay na ikaw ako ay mahal niya. Ikaw, ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niyang malaman mo na ikaw, ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot ko ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama ko ng tunay na ikaw ako ay mahal niya. Ikaw, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niyang malaman mo na ikaw, ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot ko ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama ko ng tunay na ikaw ako ay mahal niya. Sa pag-abot ko ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama ko ng tunay
ilalay, ako sa'yo'y ipisan. Ako'y nanghilalan at nawanib ng landas. Puso ko ngayon ay tanggap, nandiyan ang iyong tanan. Kayo po ay aking inaanyayahang dumulog sa isang panalangin sa ating Panginoon. Patuloy po nating ilapit sa Diyos ang lahat ng ating pasanin, mga alalahanin, maging ang ating iba't ibang problema, maging ang ating mga nararanasan ngayon sa ating pamilya, sa ating sarili, sa ating paligid, ang ating mga nasain, maging ang ating mga pangarap. Patuloy nating ipagkatiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang makakatulong sa lahat sa atin. Tayo po ay sumandaling yumuko at tayong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, Ikaw na Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw po na nananahan sa dakilang liwanag. Ikaw na maugat aming tanggulan, saklolo sa lahat ng aming kabagabagan. Ikaw po na Diyos na nagdala ng liwanag sa aming mga buhay. Ikaw na tumatanglaw sa bawat sandali sa aming mga daraanan. Sa iyo po kami patuloy na nananangan at nagtitiwala, at patuloy mo pong ipadama sa iyong mga anak ang iyong pagkalinga, O Diyos, lalo na sa iyong mga anak na dumudulog sa mga sandaling ito, sa kanilang mga tahanan o saan man sila naroroon. Sa iyong banal na harapan, O Diyos, dalangin po namin ang patuloy na pagpapala at pag-abot sa buhay ng bawat isang kasama sa pagsamba pong ito. Inaabot ang kanilang mga damdamin, ang kanilang mga pananampalataya, sa kanila na nasa kanilang mga tahanan, maaaring nasa pinagtatrabahuhan, o saan mang lugar po sila naroon ngayon. Panginoon, magpakahayag ka po sa bawat isa po sa amin. Dinggin mo ang kanilang mga panalangin, O Diyos, saliksikin mo ang kanilang mga puso at inihisip. At sa iyong luklukan ng awat biyaya, Panginoon, tanggapin mo ang bawat panalangin ng iyong mga anak. Dakila naming Diyos, aming Ama, patuloy naming itataas sa iyo ang ubad ng Central United Methodist Church, ang bawat kaanib ng iyong iglesia mong ito, na patuloy mong ginagamit, pinalalakas at pinalalago, upang patuloy na tumatag ang iyong iglesia sa paghayo at pagmimisyon. Tinataas namin ang aming council chairperson, ang kapatid na Ray Sakdalan. Patuloy mo siyang ingatan, O Diyos, kasama ang kanyang buong pamilya. Maranasan niya ang iyong proteksyon, Panginoon, ang iyong pag-iingat. Kasama ang buong opisyales ng buong konseho, Panginoon. Patnubayan mo pong patuloy ang bawat isa, ang bawat pamilya po. Aakayin patuloy sa paglilingkod po sa iyo, sa kabila po ng aming mga nararanasan ngayon, sa sitwasyong aming kinalalagyan. O Diyos, patuloy mong samahan kami sa aming gagawin na pagpupulong o pre-charge conference mamayang matapos ang aming pananambahan, na nagpupurit, nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa nagdaang pagdiriwang, Panginoon, ng anibersaryo ng iyong iglesia. Maraming salamat sa iyong matagumpay na pagpapala po sa amin. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan, ang patuloy mong pagpapala at pag-iingat sa bawat isa po sa aming lahat. Maraming salamat po. O Diyos, tinataas din po namin ang iyong mga lingkod, ang aming DS Glenn Mendiola sa kanyang panguna sa South Bulacan District. Patuloy mo siyang patnubayan at ingatan sa kanyang mga desisyon. Akayin siya sa paglilingkod sa iyo, sa paglilingkod niya sa buong distrito. Tinataas namin si Bishop Torio, si Bishop Juan, si Bishop Seri sa kanilang panguna sa buong iglesia po dito sa Pilipinas at maging sa ibayong dagat, Panginoon. I-inspire mo sila, Panginoon, patuloy mong ipadaba ang iyong pagkalinga, ang pag-ibig mo, at maranasan ang iyong paglingap at masaganang biyaya kasama ang kanilang buong pamilya.
Itinataas ko rin, Panginoon, ang iyong mga anak sa iglesyang ito, ang mga manggagawa, si Ate Diyosa, si Pastor Joe, si Pastor Maita, ang iyong lingkod at ang bawat pamilya po namin, Panginoon. Patuloy mo kaming kupkupin sa iyong pagkalinga, proteksyonan at laging samahan po. Maranasan ang pagpapala sa iyo at inspirasyon upang makapagpatuloy kaming palagi sa paglilingkod sa iyong iglesia at sa aming kapwa. Dakila naming Diyos, nilalapit po namin ngayon ang mga magulang at mga kapatid namin na dahil sa katandaan at kahinaan ng kani-kanila mga katawan lupa ay naratay sa kanilang mga karamdaman. Maging ang mga kapatid namin na maaaring nasa mga ospital, nasa kanilang mga bahay ngayon na patuloy na nagpapagaling mula sa isang karamdaman. Hayaang maingat po ang aming pagtitiwala sa iyo at ang pananampalataya, Panginoon. At tanggapin namin ang kapayapaan na nagdudulot ng pag-asa, ng kalinga at kalusugan sa aming mga katawan lupa, Panginoon. Patuloy na kalakasan at kasiglahan at idulot mo. Gayon din, O Diyos, ingatan mo po ang kanilang pamilya, ang pag-aalaga at tumitingin sa bawat isa. Pagkalooban mo ng lahat ng pangangailangan, Panginoon, ibayong lakas at pagpapala sa iyong mga anak. Panginoon, dalangin din po namin ang aming mga mahal sa buhay na nasa ibayong dagat. Ingatan mo po silang lahat, O Diyos. Mga nagtatrabaho doon, naninirahan, ingatan mo pong palagi at patuloy na bigyan ng kaaliwan, pag-asa, at provide mo ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. At ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman at hayaang masumpungan nila ang iyong proteksyon, Panginoon, sa anuman lugar sila naroon ngayon. Manatili sa iyong kalinga at pagliligtas at ingatan mo hanggang sa makauwi sa kanilang mga tahanan, Panginoon, sa kanilang pamilya. O Diyos, dinudulog namin sa iyo ang aming bayan ng bansang Pilipinas. Patuloy mo kaming pagpalain, patuloy mong iayos ang aming bansa po. Gamitin mo ang aming Pangulo, ang Pangulong Rodrigo Duterte. Ingatan mo siya sa kanyang mga desisyong ginagawa. Gabayan mo siya, O Diyos, ng banal mong Espiritu, tungo sa pag-unlad at maging sa paglagpas namin, Panginoon, sa mga trahedya, sa mga problema, sa mga pagsubok na kinaraharap namin bilang isang bansa. Gayon din, O Diyos, sa amin sa Senado, ang mga senador, ang Kongreso, hanggang sa pinakamababang antas ng aming pamahalaan, sa aming bayan, o bando, Panginoon, si Mayor Edwin Santos, at maging sa bawat barangay, O Diyos. Abutin mo at gamitin mo po sa ikauunlad, sa kapagdadala ng kapayapaang nanggagaling sa iyo, sa bawat lugar sa aming bansa. Takila namin, Diyos, dinudulog namin sa iyo ang iyong mga nilikha, ang buong sakatauhan sa aming nararanasan ngayon. O Diyos, nagtitiwala po kami sa iyong mabuting kalooban at mayamang pamamaraan. At dalangin namin, Panginoon, ang vaccine na maaring gamitin sa mga darating na panahon na maging instrumento sa paggaling at paglakas ng pangangatawan ng lahat ng gagamit nito. Tinataas namin sa iyo, O Diyos, ang aming mga kapatid, ang mga mahal namin sa buhay na frontliners. Patuloy mo silang ingatan at ilalayo sa lahat ng uri ng pagkakasakit, maging ang kanilang mga pamilya. Dakilang Diyos, sa buong sanlinggong ito, patuloy na ingatan mo po ang bawat isa sa amin. Sila na tutungo sa kanilang pinagtatrabahuhan. Sila na may iwan sa kanilang mga tahanan. Sila na may mga tutunguhin, Panginoon. Iba yung pag-iingat at pagkaloob mo sa amin at kapayapaan. Lalayo mo kami sa disgrasya, anumang uri ng sakuna na hindi namin kayang lagpasan. Pagkakaloob mo sa amin ng proteksyon na nanggagaling po sa iyo. At pagpalain mo, Panginoon, ang mga pinagkukunang yaman ng bawat isa po sa amin, ang aming mga kapatid at mga kasama sa pagsambang ito. Ipagkaloob mo yung kasaganaan ng buhay, ang kalusugan, Panginoon, ang pag-angat ng pananampalataya, at patuloy mong ilayo kami sa anumang uri ng pagkakasakit at sakuna. O Diyos, sa iyo, inialay po namin ang pinakamataas na pagpupuri, pasasalamat at ang aming buong pusong pagtitiwala sa pag-ibig mo sa aming lahat. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas sa si Kristo Jesus. Amen. Amen. Diyos
Diyos ng buong sanlilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pakikisama mo sa amin sa pagsambang ito. At sa araw na ito, sa pasimulan ng bagong taon 2021, igawad mo po sa amin ang iyong masaganang bendisyon. Nasama-sama namin tanggapin ang pagpapala, pag-ibig at pagkalinga ng aming Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ang tugon sa lahat ng aming mga panalangin at ang pagbuhos sa masaganang pagpapala niya sa panibagong taon na ito. Sama-sama namin tanggapin ang kaligtasang idinulot ng Panginoong Jesucristo at ang kapakinabangan ng kanyang banal na dugo sa krus na nagbibigay ng kalakasan at kagalingan. At sa aming paghayo, sa aming pagpapatuloy sa buhay ng 2020, ang gabay, kalinga, pangunguna ng banal na Espiritu ang siya naming sama-samang maranasan. Tanggapin natin ang pagpapala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Para naman po sa darating na linggo, narito po ang mga gaganap sa ating worship service. At happy birthday at happy anniversary po sa mga nagdiriwang ng kanilang birthday at wedding anniversary. See you po next week. God bless!